Hi, Maayong attorney. gabi eh. Good evening to you, sir, and good evening sa Bombo Radio Butuan. Oo, so, attorney, pwede ba nating malaman kung ano yung reaction ninyo po, first and foremost, sa naging desisyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLC sa bank account umano nila Congressman Momo Sr. sa Surigao del Sur, 1st District, at ni Congressman Edwin Gardiola po? Edwin. Yes po. Actually, sir, expected ko na yan. Remember po, expected ko na yan. It was already expected. Because if we recall po na meron ng mga cases that has been filed against Kong Terso Edwin Loling Gardiola of CWS Party List. Ang full name po talaga ni Kong Edwin is engineer. Yan siya, engineer siya. Engineer Terso Edwin Loling Gardiola. So there were already cases that has been filed, if I'm not mistaken, sila ni Sick Vance. It was the ICI which actually filed the cases. And then, part of it is, of course, there were investigations that happened, that were conducted. Then sa investigation nila, of course, the AMLAC will come in, yung EMLC. Then, of course, pag mag-conduct kasi ng investigation, sir, ang EMLC, kasama na yan, sir, yung mga cronies, mga, alam nyo na, mga ghost, hindi lang naman ang ghost sa flood control, yung mga ghost na mga bank accounts that is connected with Kong Edwin Gardiola. So, sa pagsisiyasat ng EMLC, na-found out nila na may bank accounts pala itong si Contractor Romeo Salazar Momo Sr. with Contractor Terso Edwin Loling Gardiola at yung isa pa nila. So, since they were investigating the bank accounts of Gardiola, of course yon. Kaya pumutok kasi the Billionaire News Channel was able to get hold of documents. So, of course, alam mo naman, sir, yung trust rating ng media ngayon, congratulations, ha? Mas mataas pa ang trust rating ng ninyo kaysa mga government officials natin. So, inano ng mga tao. Ako, I was already expecting that. As a matter of fact, ang inaantay ko, ang freezing talaga ng bank accounts ni Contractor Romeo Salazar Momo Sr. ng kanyang mga kapamilya at saka ng kanilang mga corporations. Kasi sa ngayon, sir, as of the moment sa pag-iimbestiga po namin, 3 na po ang kanilang corporation. Okay. Pero ito, Attorney Zafra, sinasabi niyo po na you're expecting it talaga. Pero in a legal implication po, ang pagkakaroon ng joint bank account ng mga elected officials na ginagamit for election or ano kayang pwedeng ipasok diyan, ano pong masasabi nating legal na implikasyon diyan po, ma'am? Sir, alam niyo, di ba, na-shock nga lahat ng mga tao. If you're going to read the comments, nagsabi ang mga tao, wow, sweet naman nila. Kasi di ba, sir, pag may joint account, ang alam natin yung kung hindi magsyota, yung legally married. Yes po. But anyway, if you are both business partners, di ba? Kung mayroon kayong joint venture agreement, you are into business, so meaning legally, you can open bank account. But when it comes to politicians, OMG! Sir, OMG ha? OMG! Legally, that is questionable. Because why, for heaven's sake,
engineers. Engineer Edwin Garjola and Engineer Romeo Salazar Momo will enter into a joint bank account, will open a joint bank account purposely pa talaga kasi he claimed it purposely that it was used for the 2019 elections. So legally, sir, that is questionable. The question now, sir, is hindi na niya kayang i-deny because it's already been posted, screenshot, and reported that it was his official statement that the joint bank account was purposely opened for the 2019 elections wherein he was a number one CWS nominee, Garjola the second, and the other third person as the third. Then the question, sir, hindi na niya kasi we have already the documents from the COMELEC. It was not, sir. It was not, sir, declared. Under the law, sir, both or the three of them should declare that they have joint accounts purposely for the 2019 elections. Okay. Alam mo, sir, kaya nga, kung tingnan mo ang nangyayari ngayon, kami na mga complainants, we are receiving death threats, persecutions, lahat na lang, paninira. If you will think of it, sir, this is God's way. Always remember, sir, who was the number one whistleblower for the flood control, ghost flood control? It was God, di ba? Dahil sa sobrang baha, dahil sa sobrang ulan, dahil sa mga bagyo, which is, di ba, sir, alam natin, that is, ano naman yan, yung kumbaga, yung mga bagyo, yung mga baha, yung mga calamities, that's God's way of awakening us. So siya ang pinaka-the best na whistleblower. Ngayon, sir, nakalkal. Yung, saan mo naman mahuhuli ang isda, sir? Di sa kanyang bibig. Ay ewan ko ba kay Contractor Romeo Momo, bakit nagkalitsi-litsi ang kanyang mga sagot? Iba talaga. Maraming legal implications, sir. I just made notes. Unang-una, was the joint account explicitly declared by them? Remember, sir, nasa SOSI under the law, Omnibus Election Code natin, sir, at saka merong issuances yan na rules sa COMELEC na all of the nominees of a party list should file their individual SOSI. Aside from that, sir, the CWS party list through the treasurer should also file. Ngayon, nakakuha po kami ng mga dokumento, sir, from COMELEC. Ni isa sa kanila walang nag-declare. So, saan yun? Okay, pangalawa, sir. Whether all deposits and withdrawals, if any, were lawful, reported, and sourced from permissible contributions. Kita nyo naman, sir, si Senator Chis Escudero, sa sarili niyang salaysay, di ba? Kinasuhan siya ng COMELEC. That is why I am appealing now to the COMELEC to do something on the official statement of Contractor Romeo Salazar Momo. They should investigate. Because can you just imagine two engineers, one a former USEC for Mindanao operation, sir, operation. So smooth operator talaga siya. And one contractor, kasi contractor na yan si Edwin Garjola dati pa. Nung USEC si Momo, they were already friends. Okay, so if you're going to look at it, they have to. Then the contractor and a former USEC open joint account. So, si Chis Escudero nga, inimbestigahan, kinasuhan ng COMELEC dahil sa expenditure niya, contribution. So there is a need for the COMELEC
Anyway, we will be filing also a different case for that against them. Kasi claim niya, official statement niya. So, ang question yan, sir, ang legal implication, where the withdrawals and the deposits coming from legitimate, di ba, means? Okay, another, sir. Why is it that it was in 2019, bakit naman po, contractors, hindi nyo naging dormant? Di po ba? Malaking questionable yan. Pagtatawanan tayo. Congressman ka. Both of you are congressmen. Then you allowed the joint accounts to be dormant? Bakit hindi niyo close? Sabi niyo, it was used for 2019 elections. Tapos ng 2019. Tapos ng 2022 elections. Tapos ng 2025 elections, sir. Why is it that it becomes dormant? You did not officially close it. And final question, sir, is why is it that the EMLC, di ba, in their investigation, the allegedly dormant joint accounts became the subject of the freezing? So parang natatawa tayo sa mga pinagsasabi ni Contractor Romeo Salazar Momo. Alam niyo, sir, meron akong mensahe sa kanya. Bago lang po ang last Sunday baptism kasi he tried to connect himself to be very close with the Catholic Church here in the Diocese of Tandag. As a matter of fact, every yan sila, magsimba. Huwag naman tayong maging ipokrito. Sinabi na ni Archbishop Obet Oy ng Cebu na kung meron man konti na lang na naiwan, sir, in a way he claimed that this is all political vendetta kahit hindi. Mag-resign siya, sir, just like what Saldico did, and allow himself to undergo the investigation. If he is not guilty, then he could run in the 2028 election. And then if he is not guilty, then mananalo pa din siya. But the question is, why is it na parang sa lahat ng mga pinagsasabi niya, palagi siyang nabibingwit? Di po ba? Do you think that the EMLC, sir, hindi alam ng EMLC na dormant? Bago ka po mag-freeze, bago pa po ang EMLC, they will conduct investigation. Madugo po iyang EMLC. Oo, why, for heaven's sake, the alleged dormant joint bank accounts with Edwin Garjola was still subjected to the freezing of EMLC? Diba, sir, yun naman ang questions, yung mga legal implications ba that needs to be answered. And he can no longer retract that because it's already posted in his Facebook official page at saka sa mga ng mga media like you. It has already been reported that it was him who claimed. Hindi naman niya pwedeng sabihin, sir, na AI yun. Hindi naman niya pwedeng sabihin, sir, na fake news yun. Di po ba? So alam niyo, sir, yun lang naman ang mga until all those legal questions are answered, doon tayo. Kasi ang atin lang naman, sir, ang totoo lang. Merong allocables. Yes, may veneto nga si Bongbong Marcos, si Presidente Bongbong. Pero meron pa rin
unprogrammed appropriations. Wag naman tayong ganun, sir. Mahirap na po ang Pilipinas. Kawawa na po ang taong bayan. Maawa naman po kayo. Di ba, napunta kayo dyan because you are God's instrument sana to uplift the lives of the people from the districts that you are representing. Pero sir, tingnan mo ha, if I may read, ang daming sa akin kahit mga teachers. Kahit mga teachers, sir, sinabi ng mga teachers, 8 years na makeshift classrooms dito sa District 1 ng Surigao del Sur. Ayaw naman nila kasi, sir, mag-construct ng mga school buildings or classroom kasi magkano lang ba ang mapaldo nila? Yan naman ang totoo, sir. Walang very good water system. Kahit here in Tandag City, sir, kahit pumunta kayo. Oo, you can search Tandag City Water District, sir, yung hashtag. Dito sa Tandag, a lot of people are clamoring. Kasi kung hindi milky ang kulay ng water, parang coffee. So, paano naman ang mga tao, sir? Tapos, grabe ang alukabos. Kanina, nagpabili kami sa KFC. Alam mo ba, sir, kung kaninong corporation? EDM Prosperity Restaurant OPC. One person corporation. We check it on the SEC. Ang EDM, sir, si Eleanor Darwin Momo, Vice Mayor ng Tandag City, asawa ni Congressman Romeo Momo. Yung mga 7-Eleven, sino ang may-ari? In every municipality is LSC, Surigao La Suerte Corporation. Sino naman po, sir, ang mga nagmamayari? Ang presidente, ang anak niyang board member. Siya dati until 2022, board of director. Treasurer, si Eleanor Darwin Momo, ang asawa na vice mayor. O sino ang may-ari, sir, naman ng Chowking? Buena Suerte Corporation. Meron kaming kopya ng SEC, sir. Kung gusto ninyo, bigyan ko kayo. Isesend ko ngayon sa Viber. Sino ang may-ari ng Buena Suerte Corporation? Sila. As a matter of fact, he is Congress Contractor Romeo Momo is one of the board of directors, sir. Meron na po tayong mga ebidensya. Ang akin lang naman, sir, the more na mag-aano siya ng mga kasinungalingan na mga statements, sir, the more na madidiin siya. Wala po itong personal. Hindi na po ako, sir. You have to record this. I will no longer be, I only ran, sir, once, last 2025 elections as city councilor in Tandag, and I was forced to. And the records will show, sir, na 1 week lang ako, sir. I don't even have my own paid tarpaulin. Yung tarpaulin, sir, mga donated, hindi ako. I will not be running for any office anymore. Kasi ayoko ng politics. Ang akin, sir, this is my cause. I am with the Task Force Kasanag. Anti-criminality, anti-corruption. Attorney? Kung hindi po tayo gagawa, sir, ng aksyon, kawawa ang Pilipinas, we will not be giving a very good future for our children and grandchildren. Attorney, pwede ba nating malaman sa inyo, may alam po ba kayong kaso na nag-freeze ang AMLC ng account na sabihin natin na-unfreeze siya, walang batayan o walang red flag, o naging tuloy-tuloy ba yung mga cases niyan, attorney? Actually, sir, 6 months yan na i-freeze, hindi naman forever. Okay. Yes, they will be conducting further more investigations. Alam mo naman po dito sa atin sa Pilipinas,
Kahit nga mga convicted na former presidents. Di ba? Nakakatakbo. President Gloria Macapagal-Arroyo, President Erap. Kahit yung mga convicted, sir, nakakatakbo pa rin. I mean, what I'm saying is, excuse me, even if it will be, the freeze order will be lifted, Yeah. I am pretty sure that that is why it was a subject of a freeze order, because my reason, my ground. Sir, ano ako? Yes, sige po. Okay, for a while, sir. Yes, sige. Plaster sa nato si Attorney Mary Helen Safra, mga kabombo kay ma-feel na to gyud ag iyahag mga baruganan regarding nini, especially sa mga petitioners, mga kabombo. And better nga magikan pud sa ilang mga panlantaw regarding pud nini. So Commission on Election, even siguro Comelec Caraga should see on it. Pero no need naman siguro attorney ba na kailangan pang may isang Attorney Mary Helen Zafra na mag-request, magsumbong sa Comelec. Kasi sabi nga, even kami, nakita na namin yung post ni Congressman Momo. They should look into it. Yes. Actually, sir, motu proprio, they should look into it. As a matter of fact, look at what they did to Senator Cheese nga. Di ba? May interview lang si Senator Cheese. Sinabi niyang ganyan na mayroong contribution o anong ginawa nila. I hope and pray that they will also act the same way. The same thing to Congressman Romeo Momo, to Congressman Edwin Garjola, and to the other nominee of CWS. Oo. Actually, sir, Yeah, attorney. I am already done with the drafting of my supplemental kasi nung April 30, 2025, nag-file po ako ng vote buying case sa Comelec main office against Congressman Romeo Momo at saka yung Hugpong Surigao. Then, if I'm not mistaken, it was also aired sa news na there was also a disqualification for vote buying na case against CWS. Yung naalala niyo po, yung namigay sila ng yung pinaraffle nila yung mga sasakyan, brand new cars, diba, during the campaign. Until now, hindi pa rin po na resolve yung kaso ng vote buying. Then nung isang araw, yung isa sa mga witnesses ko from San Miguel, Surigao del Sur, nag-send sa akin ng subpoena. Kasi ang ginawa pala ng Comelec main, sir, ni-refer nila, in-endorso nila sa Regional Election Director ng Caraga. Then, ang Regional Election Director, in-endorso naman niya sa Provincial Election Officer na si Attorney Blet Constantino Acolima Constantino dito sa Surigao del Sur. So si Attorney Blet Constantino po, ang Provincial Election Office Supervisor, nagpadala ng subpoena sa mga witnesses. So na-shock ako, bakit sinumpinahan ang mga witnesses ko, hindi ako ang complainant. Di ba, sir, para namang I don't have any idea na-shock na lang ako na ang isa sa mga witnesses ko. Sabi nila, attorney, bakit kami pinatawag? Sabi ko, punta lang kayo, then the hearing, clarificatory hearing, will be conducted this January 14. Sa Wednesday, doon sa Surigao del Sur, sa Provincial Election Office. So, na-shock ako. And then, I received a message from Attorney Constantino, siya ang Provincial Election Officer, hindi na daw niya ako sinumpinahan kasi okay naman daw ang complaint ko. Yes, sabi niya, I can, kaso lang I will be, I will be violating the data privacy if I'm going to screenshot it.
Pero sinabi niya na okay na daw, then kailangan lang daw meron siyang i-clarify doon sa 3 witnesses ko. Sabi niya, so ako, I am planning to go there personally on the 14th. Oh. Or I will be sending another lawyer to go and accompany my 3 witnesses kasi nasyak ako, bakit sila sinupinan? So that is the vote buying, sir. So I hope and pray that the COMELEC will really be very firm on their rules. Kasi nasa, ano naman yan, Omnibus Election Code, di ba? At saka, hindi naman dineclare nila Garjola, nila Romeo Momo, yung joint account. Pero, pwede bang sabihin yan, attorney, siguro, mga masasabi ba itong speculation, depende sa AMLC, kung until when, ano yung pasok at labas ng pera, hanggang sa ngayon ba, hanggang kahapon ba, mga ganyan, attorney? Wala, kasi may freeze order na, so simula nung na-frozen, kumbaga na-frozen, wala nang In and out. ang tawag dito, wala nang wala nang withdrawal, wala nang kumbaga frozen na talaga siya, so just like an ice, naka-frozen na talaga siya. So meaning there will be no activity at all anymore. Oo, pero yan, Because attorney, they will be conducting investigation on the prior activities of the bank accounts. oo, masasabi ba yan, attorney, na sa legal na pananaw ba, maaari bang maituturing itong structuring para makaiwas sa reporting requirements ng ating batas? Actually, sir, as a matter of fact, kung tingnan mo, that is even helpful. Yung ginagawa ngayon ng EMLC na na-freeze nila at saka they will be investigating on the previous in and out of the accounts para maano sila, sir, para they will be forced to make a report na ito yung nangyayari kasi minsan, sir, yung mga owners ng accounts hindi nila dinideclare. Di ba? So yung sagot niyo sa tanong, ito, sir, it can help. It can help. The investigation that is being conducted by the EMLC will help dun sa non-reportorial activities na ginagawa ng owner ng bank accounts. Pero outside from the COMELEC, outside sa flood control, may tinitingnan pa ba kayong legal view dyan? Legal issue? Actually, sir, ang isa ko is, since USEC siya, dati, naging very close friends sila ni Garjola, then gumawa sila ng CWS, nag-ano sila ng bank accounts, so there is a big possibility, sir, na yung money that were deposited or that were used to open the bank account, joint bank accounts, were earnings when he was still a USEC through the construction firms of Edwin Garjola. Kasi 2019 siya, sir, nag-retire as USEC. 2019 siya. So meaning, naging friends sila ni Garjola prior pa ng 2019. Which he was connected with the DPWH. So dapat, sir, kung tingnan mo yan, si Secretary Vince Dizon has also to do something about this. Kaya nga nasyak kami, bakit si Garjola lang ang kinasuhan ng ICI, hindi siya nasama. Kasi ang sabi yung mga sir, based on our investigation, kami lang naman nag-iimbestiga mga taxpayers. Kung si Garjola daw, sir, ganito kayaman, yung yaman ni Garjola wala lang daw sa kalingkingan ng yaman ni Momo. Kasi if you're going to look at it, sir, merong video si Garjola circulating, di ba, nung nanalo siyang CBWS, na talagang kumbaga kulang na lang na gawin niyang Panginoon si Momo. He was thanking Congressman Momo for making him a congressman.
Mm. Di ba? Meron yan. Meron akong naka-save. Sinave ko yan na video. Mm. So if you're going to look at it, sir, 2019 na open ang bank account, 2019 din siya nag-retire from the DPWH. So meaning, wag mo naman sabihin, sir, magkano lang ang retirement ng isang USEC. Sabihin natin, sir, sige, hindi naman siguro yan mag 100 million. Aha. 'Di ba? Oh. So saan galing yung pera? Kasi sir, mag-connect the dot na yan. Kasi noong 2019, lumobo din ang paid up capital ng Surigao Laswerte Corporation from 10 million to 60 million. Oo. Okay. Attorney. Gets niyo po? Oo. Attorney, we Tapos noong 2022, naging 200 million. So if you're going to look at it, connect the dots ba? 2019, nag-retire siya. So magkano pala ang nakuha niyang millions sa DPWH as USEC during the retirement? Kasi naka-open siya ng joint account with Garjola. Tapos ang 2019, lumobo ang paid up capital into 60 million from 10 million to 60. Then 2022, nang naging district congressman siya, naging 200 million, di ba sir? Mm. Kung ako sir, ang DPWH, ako ang COMELEC, ako ang ombudsman, wala na. Talagang, even those facts lang. Facts yan sir ha. Those are facts. And those are with certified true copies na documents from the SEC. Mm-mm. Attorney. Kailangan talaga sir na imbestigahan ng todo. Okay. Attorney, lastly, attorney although that may oras pa rin. Attorney, lastly, siguro na ang yung mensahe, unsay imong mensahe sa mga kaigsunan nato sa probinsya sa Surigao del Sur, unsay angayan nilang sabton nga nung ginahisgutan ni Nimo diri as kahinginan, especially salamat yung kayo nga sa Bombo Radio imong ginatugutan nga madungog ang inyong mga baruganan ani. Attorney, sige attorney. Actually, dagan kaayo. Sir, dagan kayo gusto mo interview ang Bombo Radio ra gyud ako ang ginahatagan nako sir. Siguro there's something in you that I see. Well, ang ako lang is ginabash ko sa mga barangay officials na ginabash ko sa mga barangay officials nga mga supporters si Contractor Romeo Momo, sa mga JOs nga nahimong job order sa City Hall, sa Kapitolyo, mga GOs nga naa sa DPWH, ginabash ko ani nga mga klase nga mga tao. Ang ako lang istorya sa inyo ha mauni. Dili kwarta ni Contractor Romeo Salazar Momo Sr. o iyang pamilya ang gisweldo sa inyo ha. Kung GO mo, ang inyong kwarta, kung sa barangay mo, ang inyong honorarium, gikan na sa kwarta nato. Taxes nato, dili na gikan sa ilang kwarta. Dapat, kung naa ka sa gobyerno, ang atong loyalty, wala dapat sa politiko, bisag siya pa ang backer, kay dili na sila maoy boss. Ang boss kita nga mga katawhan. Dapat ang atong loyalty naa sa barangay, naa sa munisipyo, naa sa probinsya, naa sa city, naa sa Pilipinas. Dili sa mga mayor, congressman, vice-gobernador, gobernador, or mga sangguniang panlalawigan, konsihal, kapitan. Dapat dili. Kay kana sila public servants ato ng mga sulugoon. Isip sulugoon, wala sila'y karapatan nga mag-enjoy sa atong kwarta. Kung inyong tanawon, tataw man din sa Tandag City, nga daghan gyud mga questionable nga ill-gotten wealth ang atong makita. Pilaray sweldo sa Vice Mayor,
sa board member sa congressman, pwede mo makakwenta. Kining akong gibuhat, dili ni para sa akong kaugalingon, ug akong ipromiso, never ko modagan. Kay inyo maning ikuan about eleksyon, politika, dili ko modagan bisag pagkonsyal sa barangay. Sugod karon hangtod sa umaabot. Dili ko modagan. Ako ning gibuhat, walay lain rason kundili accountability. Because it is in the Constitution. O ako nga gipapasar sa Ginoo mamahimong full-fledged lawyer. Ako nang nakita nga ako nang tawag. This is a calling from God. Because I am the only one nga nangusog, sir. Kay can you just imagine, sir, karon unsa nagibuhat? Ang mayor namo diri, sir, nga kaalyado nila ni Kong Momo, ilan nang gihulma ang ilang anak. Ang among gobernador diri, sir, gihulma na pod, mauna ang amo ang kuandiri provincial administrator ang anak. So buot ipasabot, gihulma na sa mga ginikanan ang ilang mga anak nga maoy mupuli kanila puhon sa umaabot nga eleksyon. Kung mauna ang atong nakita nga dili maayo nga serbisyo gikan sa amahan, maupod na ang buhaton sa mga anak. O kung atong tanawon, sir, dapat kitang tanan, dili taan ang dinastiya, kay dapat kitang tanan nga katawhan nga adunay paghigugma sa atong nasod, sa ato ang lugar, sa atong probinsya, adunay karapatan na mahimo nga mo serbisyo. Kay diri magud, sir, sa amo, Pimentel Momo Pichay. Pimentel Momo Pichay. Murag kana ra nga mga pamilya ang kamao mo alagad. Pero kanang Pimentel Momo, maura na, sir, ang nadato ang mga katawhan nga. Sumao na ang ako ang minsay sa katawhan. Wala ko'y kalagot nga personal sa ilaha. Ang akong gikalagutan ang ilang pamaagi. Walay maayo, sir, nga hospital diri sa amo. Ang adila, sir, ati, sir, pwede ka mo adto dayon ugma. Sir, nangatanggal ang mga tiles, wala na gani ENT. Sumaw na nga ko, sir, kini para sa katawhan, dili personal, dili ni politika. Salamat, So daghang kayo. salamat, ginatong ta mag-ampo ta nga makuha nato ang hustisya.